Sa nalalapit na Pasko, magandang balita ang hatid sa senior citizen sa lungsod ng Binyan, Laguna. Matapos silang matanggap ang 3,000 pisong karagdagang pensyon. Yan ang sentro ng balita ni Luisa Erispe. Ang Pasko ay kilala bilang masayang okasyon para sa mga kabataan. Nariyan ang bigayan ng regalo at iba't ibang uri ng aginaldo. Pero ang ilang lokal na pamahalaan, hindi lang mga bata ang nais pasayahin ngayong Pasko. Kahit ang mga nakatatanda, nais nilang masilayan ng malaking ngiti sa kanilang mga muka. Kaya naman, sa Binyan, Laguna, namahagi ang lokal na pamahalaan ng pensyon sa 18,500 na senior citizens ng lungsod. Hindi ito kaya na lahat ng LGU, hindi lahat ay kaya magbigay ng ganito. Dahil sa amin kasi special yung senior citizen, PWD, namimigay din tayo, at saka mga solo parents. Meron din tayong programa para sa kanila. Improve po natin yung mga services para sa ating PWD, solo parents, senior citizens, at saka health services para po sa ating lungsod ng Binyan. Bawat isang senior citizen nakatanggap ng 3,000 piso, katumbas ng kanilang pensyon mula Hulyo hanggang Disyembre. Bukod ito sa pensyon na tinatanggap nila mula sa national government. Si nanay naman na isa sa nakatanggap, halos maluha nang makuha nila ang pensyon ng kanyang asawa. Anya, sakto ito ngayong Pasko. Maraming salamat. Nakakatuwa na kahit na ganito ang kalagayan ko. Walang discrimination ba? Pambibili ng gamot. Kasi kulang na kulang yung gamot. At saka kung may sobra, bibigyan ko yung mga apo ko. Sabi naman ng LGU na mahagi sila ng local pension hindi lang dahil panahon ng eleksyon. Matagal na anyang programa ito ng LGU at ipinasa nila ito bilang ordinansa. Plano ng LGU na i-apply din ito ng exemption mula sa spending ban sa darating na halalan. Maybe next month, early next month, mag-aano kami ng exemption ng sa mga programs namin. At kasama ito itong pension na to. Or else, ibibigay namin ito before the election ban begins. Kasi, regular ito, matagal na rin natin itong ginagawa, mag-ahanap ang mga senior citizen. But we will never use this bilang isang political tool. Sabi naman ng Commission on Elections, walang problema sa ngayon kung mamahagi ng tulong ang LGU dahil hindi na bawal ang premature campaigning. Bilin lang nila sa mga tatakbo sa darating na halalan, pagpatak ng election period, iwasan na ito dahil posible na silang madiskwalipika. Samantala kahapon, pumirma naman ang kasunduan ng COMELEC at National Bureau of Investigation para sa pagbuo ng Task Force kontra Bigay kung saan sisilipin din ang mga paraan ng vote buying gamit ang digital wallets tulad ng GCash, PayMaya at iba pa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.